Naglabas ng hinaing ang minorya sa Senado laban kay Senate President Tito Soto. Pinunari ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta ang pagtanggi ni Soto na gawing state witness ang mag-asawang Diskaya na pinalaga naman ng Senate President. Nakatutok live si Rafi Zima. Rafi? Mel, naging mainit ang sesyon dito sa Senado kanina matapos tila direktang komprontahin ng minorya si bagong talagang Senate President Tito Soto. Dumipensa na rin ang dalawang senador na idinadawit sa mga maanumalyang flood control projects. Unang nang sinasabi nila ay inutos lang po sa akin. Para raw patunayan na walang katotohanan ang aligasyon ni dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez na tumatanggap umano siya at si Senador Joel Villanueva ng kickback sa mga flood control projects, may handa raw gawin si Senador Jingo Estrada. Ako, I'm open to an investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. And that I'll put that on record. I don't know with Senator Joel, maybe he will also conform with my idea. Why are we giving so much importance or credence to this person who is a liar, who is the #1 suspect of this corruption, what is happening in our country today? Bakit? Bakit? Meron ba nagproproteksyon sa House of Representatives? Naglabas din ng hinaing ang minorya na nakadirekta mismo kay Senate President Tito Soto dahil tila hindi sila pinoprotektahan ng bagong mayorya. Puna ni Senador Bato de la Rosa, tila nilaglag ni Soto ang minorya sa pagsasabing gumigimik lang sila nang questionin ng minorya ang naunang pagdetain kay Hernandez sa PNP Custodio Center sa halip na ibalik sa Senado. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating tinitikap dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. Ang pahayag na ito ng Senador Bato de la Rosa hindi pinalagpas ng Senate President. I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor and parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives and the request was to retain Hernandez in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? Because Senator Erwin has been... Pero hindi dito tumigil ang debate. Si dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, pinuna rin ang mga pahayag ni Soto sa affidavit ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya at sa pagtanggi niyang pirmahan ang rekomendasyon ng gawing state witness ang dalawa. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Diskayas, may suspetsa kami na inedit yung affidavit. Mr. President, ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Yung lamang pong pagsuspetsahan niyo na inedit yung affidavit, paano kayo nagsuspetsa? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetsahan ninyo na maring inedit yung affidavit? Para masagot ang mga tanong, bumaba si Senate President Soto mula sa rostrum. To the rescue din ang ibang miyembro ng mayorya. Kung gagawin silang state witness, kinakailangan buo, hindi edited. And when I refer to edited, sila bilang mga testigo, ine-edit nila. Karamihan ang binanggit ko, opinion ko. Kung ako ini-interview ng media, I always, as far as I'm concerned, tell the truth. Pag ang media kausap mo taong bayan eh. Ganun yun. Kaya iniiwasan ko na hindi ako magsabi ng totoo. Kung opinion ko hiningi, binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is. Sa huli, pansamantalang sinuspindi ang sesyon para mag-usap-usap ang mga senador tungkol sa pinakaugat ng issue. Ano ba ang kapangyarihan ng Senate President sa mga desisyong pinagbotohan ng buong plenaryo? I believe we have reached a consensus. Mukhang hindi naman po siguro tayo mag-away na yun. No need for a vote with the minority leader and the group. I believe that better coordination na lang po. And we agreed to coordinate better with the minority floor leader.
Mel, nandito na sa Senado si dating Bulacan Engineer Bryce Hernandez at mananatili siya rito hanggang sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa Huwebes tungkol sa mga manumalyang flood control projects. Yan ang latest mula rito sa Senado. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.